Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung tips kapag unang araw mo pa sa bahay ni amo? Syempre, unang araw, andun pa yung nangangapa ka, lalo kapag first timer ka. So ito yung ito yung tips natin. So guys, update ako doon sa mga nagko-comment na sabi nila, piliin daw ng kapatid ko yung Hong Kong, pero nakapili na yung kapatid ko, Litsugas. Pupunta na siya ng Kuwait. Pinrases na yung kontrata niya, visa niya. So, ticket na lang ata. Kasi parang nainis din siya or naano din siya. Kasi, ang tagal niya pang mag-antay ba kapag Hong Kong. So, 2 years lang yung kontrata sa Kuwait. And natapos niya na yung 2 years. Magti 3 years na siya na So, sabi niya, konti na lang, ma-finish contract niya na yung 4 years. Kaya gusto niyang bumalik kasi konti lang naman para sa niya is may ipon siya, tas mapagawa niya na yung bahay niya bago siya makapag-apply dito. Kasi ngayon, sabi ko sa kanya, kung ngayon ka mag-apply, said na said talaga ako, wala akong pera. Sabi niya, parang takot din siya na sumugal na mag-apply kasi magwe-waste na naman siya ng time, mag-apply. So, sa ngayon, kailangan niya talaga agad makaalis. Kaya yung pinili niya umalis. So, hinayaan ko lang siya. Kasi gamay niya rin naman yung amo niya na yun. Tsaka, kahit papano, hindi yun kuripot. Kahit papano, hindi siya sinasaktan, hindi siya sinisigawan. So, yung stress lang siya doon, yung alaga niya na parang 24 years old na babae. Sobrang maldita. Yun lang yung kaaway niya parate. So, ano nga ba yung tips? Kapag bago ka sa amo, syempre guys, huwag ka munang gumawa ng mga gawain na alam mong pwede kang magkamali. Halimbawa, katulad sa akin, unang araw, naglaro kami ng alaga ko kasi natulog yung amo ko. Alas 7 kasi siya ng umaga nung nagising para turuan ako. Tapos mga alauna, pumasok na siya sa kwarto para matulog. So ako ba, nilaro ko yung bata hanggang alas 4 ata. So, na-bored ako and natakot ako na kapag naglaro sa bata tapos pagising niya baka mapagalitan niya ako kasi wala akong ginawa. Di pumasok ako ngayon sa CR, kala niya umihi lang ako, hindi niya alam, nagtrabaho ako sa CR. Ang tinanong ko sa kapatid ko kung ano yung gagawin pag naglilinis ng CR, ang sabi niya, sabunan ko daw lahat, yung salamin, lahat, yung sink, yung toilet bowl, lahat. Ayun yung ginawa ko. Binasa ko yung salamin namin. Binasa ko lahat as in, sinabunan ko. Tapos biglang kumatok yung amo ko. So binuksan ko. Ang ginamit ko pa na panglinis is yung Dettol, yung pang floor. Ay pagkatapos nun sugat-sugat tong kamay ko. Kasi nung time na yun, hindi pa ako sanay magtrabaho bilang katulong. Kasi nga, sales lady pa. So, wala akong trabahong mabigat. So, sobrang lambot ng kamay ko. Ang bilis lang masugatan. So, pagkatapos nun, puro biyak-biyak yung kamay ko. Tapos pagpasok, ay, ginawa mo? Sabi niya ganun. Sabi ko, naglinis ako ng CR. Anong ginawa mo paglinis? Sabi ko, yan, binasa ako ganto-ganto. Anong ginamit mong panglinis? Tinuro ko yung detail. Sa floor pala yun. So, ayun, malakas yung bagyo ngayon. Guys. Yung super typhoon Chuchu. So, pero binuksan ko pa rin yung bintana kasi hindi pa ako nagbukas ng aircon. So, sabi niya, tigil mo muna yan kasi magluluto tayo. Akala ko nakipaglaro ka lang sa bata. Hindi na ako sumagot na sabihin ko sana na natatakot ako baka maabutan mo ko na naglalaro lang sa bata. Tapos, magalit ka kasi wala akong trabahong ginawa. Yun kasi yung nasa isip ko nung time na yun. Dapat pala guys, pagka ganyan, hayaan nyo lang yung tanungin nyo yung amo nyo kung okay lang sa kanya kapag naglaro yung bata, ganyan, or magtrabaho ikaw. Kasi sa amo ko dito, hayaan mo yung trabaho dyan. Kung hindi mo matapos ngayon, bukas mo tapusin, basta yung bata asikasuhin mo. Yun yung kasi yung sabi niya sa akin. Kaya, hayaan ko yung mga trabaho ko dyan. Bata lang yung akin, paggising yung bata. Laro kami buong araw. So, yun, nagluto kami sa kusina. Tinuruan niya ako, ganito yung gawin, ganito yung paghiwa, ganito yung paghiwa. Tanungin nyo lahat. Huwag kayong magpala desisyon. Baka kasi mali-mali yung desisyon nyo at mapagalitan kayo. So, every time na meron kayong katanungan, itanong nyo siya, ayan, para in case ba. Pero wag naman yung natanong mo na ngayon sa susunod na tanong mo uli. Ayaw nila yan. Yung isang beses lang, tas tandaan mo dapat kung ano yung tinanong mo para next time. So, isang beses, naalala ko,
Pagkatapos nun, hindi muna niya ako pinalinis ng CR. Hinayaan, sabi niya, iwanan mo muna yung trabaho mo diyan, pumunta ka sa kusina, magluluto na tayo. So, nagtiis yung amo kong lalaki na magsalamin doon na puro sabon yung salamin, as in blurred talaga. Kinabukasan ko pa yun naayos kung kailan pa pinaano ng amo ko sa akin, pinaayos niya nung time na yun, pinalinis niya sa akin yung CR. Pero isang araw talaga na gano'n yung CR. Basa, tapos ganyan. Ay nako. Kaya ngayon alam ko na hindi pala dapat binabasa ganyan. Hindi binabasa yung CR, lalo dito sa Hong Kong. Sa ibang country, Middle East, ayan, dagnas talaga sila, yung basa talaga. Ligo talaga dito, punas-punas lang sa Hong Kong. Kasi hindi naman madumi dito sa Hong Kong. Malinis yung iwan ko lang sa inyo pero sa amin, yung madumi lang is yung toilet bowl. Kung tumae yung amo kong lalaki, tas hindi niya na-flush ng ayos, nasa gilid yung yan lang. Pero kung so malinis yung namin dito. Next, nung umaga naman, tinuruan niya ako kung paano gamitin yung heater, yung water kettle, ganyan, paano magluto ng kanin, ganyan. So, maglinis, ayan, tinuro niya sa akin, tas ayan yung, ito yung mga gamit, lahat, talos puro turo, tas ako puro lista nung time na yon. So, natapos yung isang araw na grabe talaga, bugbog yung katawan ko. Sobrang pagod. Pagdating nyo guys, ang siguraduhin nyo lang kung may walis sila, magwalis kayo. Huwag mo na kayong mangialam sa iba na hindi nyo pa alam. Patanong mo na kayo. Kung sinabi niya na okay lang na gamitin mo na yan, huwag mo nang antay na turuan kita. Sa akin kasi tinuturuan ako kasi iba yung pamamaraan niya ng paglinis dito sa bahay. So, at least okay yung paglinis niya kasi hindi siya sanay na magtrabaho. So, hindi ganun kateke yung pagpapatrabaho niya sa akin. So, ang medyo mahirap lang sa akin is the way na mag-take care sa bata. Marami siyang arte. Yun yung sa kanya. Marami siyang arte sa bata. And the next is, ano pa ba yung ginawa namin sa first day? More on, ganun lang naman kami. Maglilinis ng bag, ganyan. Maglalaba ng mga basahan. Magplansya. Ang dami kong pinlansya nung time na yon. Siguro, sobrang dami tambak-tambak kasi nung wala silang katulong, walang plansya-plansya. So, pinlansya ko yan lahat yon. And nung unang araw ko nga, nasunog ko nga yung kabayo ng plansya dito sa tabi ko. So, sobrang init yung pool. Tapos bigla kong pinlansya, sunog. Kaya pala yung mga damit ko sa Pinas, sunog. Kasi hindi pala dapat ganyan na full yung ng plansya. Ngayon lang ako natuto nung nasa Hong Kong na ako. Dati pinufull ko siya. Tapos biglang sunog na yung damit ko. Ilang damit ko na yung nasunog. So, hindi pala dapat ganun. Nakadepende pala sa tela kung cotton yan, kung ano yan, kung maong, kung jeans yan. Kung jeans, ayan, full. Pero lalo pag sobrang lambot na damit, pinakababa lang talaga yung gamitin nyo sa pagpaplansya. Ayan. So far, yan lang naman yung mga tinuro niya sa akin. Tapos, paano maglaba pala? Dito, medyo, yung laba nila kasi, yung mga panty, lalagay mo pa sa isang bag, ganun din yung medyas, ganun din yung mga bra, yan. So, iba-iba siya, may mga bag siya na parang net, ayan, para doon ilagay. Kaya, medyo matrabaho yung paglalaba. Pero, naman, okay naman. Tapos, tinuruan niya ako nun mga sobra isang linggo, ayan na. Andyan na yung bagyo. Binuksan ko pa yung bintana. Bintana ko lang dito yung nakabukas. Ayan. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.